Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at may ilalahad ko ang plan para sa daily devotion na pinamagatang 7 Essential Death and Resurrection. So yung scripture po natin ngayon is 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 8. And sinasabi po dito na the resurrection of Christ. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your strength. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as a first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all apostle, and last of all appeared to me also as to one abnormally born. So yung teaching po natin ngayon is number 1, Jesus died for our sins. Ito yung madalas na binibigyan natin din, yung mga kasalanan natin, na namatay si Jesus para sa kasalanan natin. Pero pagdating daw po sa resurrection, di ba minsan pag nag-preach tayo ng gospel, minsan napuputol lang, di ba? Minsan napuputol lang sa Jesus, died for us, ganyan po. Pero hindi ito yung main point ng gospel. And main point is Jesus. No, died, he was buried, and he's resurrected from the dead. Ito daw po yung main point. And ang ibang walang helyo kapag walang resurrection, hindi daw po helyo tawag doon, no? Hindi ka maliligtas sa kamatayan ni Kristo. Maliligtas ka sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ayun po yung sinasabi ito. Point number 2 is Jesus resurrected to give us new life. Kaya tayo nagkaroon ng bagong buhay because Jesus resurrected from the dead. Namatay na tayo sa kasalanan nung namatay at napako si Jesus Christ, no, sa krus. Kasama tayo doon. Pero si Lord lang yung nandoon sa krus. Katawan ni Lord yung ginamit. No? Si Lord lang ang nabubuhay sa atin. Tayo o sarili natin is kasama na ipinako at pinarusahan at namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito yung sinasabi ko kanina, no? At hindi natin ipapamuhay yung kasalanan natin pagkat tayo ay mayroon ng bagong buhay. Kung papaano si Jesus nag-resurrect, muling nagkaroon tayo ng bagong buhay at maghahari sa ating buhay, which is si Jesus Christ. Kaya kung tinanggap natin yung Ebanghelyo, malaking pagbabago yung mangyayari sa buhay natin. Ito yung sinasabi dito, no? Jesus resurrected to give us new life. Next is, there is no salvation apart from Christ's death and resurrection. So, sinasabi dito na walang ibang kaparaanan para tayo ay maligtas. Ang tanging kaparaanan na at hindi isang kaparaanan lang ay si Jesus Christ. Sobrang mapagbiyaya ng Diyos sa atin. Di ba lahat ng kasalanan natin pinarusahan? Pero hindi yung ating katawan, which is yung katawan ni Jesus Christ na namatay at pinako sa krus ng Kalbaryo. So, we are crucified together with Christ in the cross. Kasama niya tayo mabuhay upang mabago din yung buhay natin. Upang mabagong buhay rin tayo, no? Hindi totoo yung naligtas ka tapos hindi na bago yung buhay mo. Hindi daw po totoo yun, no? Ang tunay na kaligtasan, naligtas ka spiritually. Tapos nababago ka pa araw-araw, no? There is no salvation apart from Christ's death and resurrection. So, bilang application is die in our sins. Sinasabi dito na araw-araw po tayo namamatay sa ating mga kasalanan. So, ang banal na espiritu na sa atin araw-araw, isang nagdedeklara ng gera sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating kasalanan na laman, diba? And araw-araw rin tayo nagpapasakop kay Jesus Christ, sa ating Diyos, sa pamamagitan or through way Santong Espiritu. And always natin sinasabi na, Lord, sakupin niyo ko. Lord, baguhin mo ko. Lord, tulungan mo ko.
Ayun po yung lagi natin sinasabi, no? Next is, sinasabi, die in our sins. Next is, live a holy life for God. Sinasabi dito na kung nag-failed ka man ngayon, di mag-start ka ulit bukas. Kung nag-failed ka kahapon, mag-start ka ngayon. Ayun po yung sinasabi dito na dating sa akin na laban lang, yung walang susuko, no, laban lang sa buhay. That's the resurrection. Muling binuhay ang Jesucristo para tayo magkaroon din ng panibagong buhay. Kung nabuhay si Jesus, may panibagong life siya. So tayo din, no? Hindi tayo namatay sa ating katawan. Namatay tayo sa katawan ni Jesus Christ, pero kasama tayo magbagong buhay. And lastly, share the true gospel of Christ. So, sinasabi ito na nag-share tayo ng ebanghelyo ni Kristo. Hindi daw po yan yung gospel na kapag namatay ka is mapupunta ka agad sa langit. Hindi daw po ganun yun. You share the gospel. We share the gospel, and that's the person will transform now. No? So, dito pa lang sa mundo is nagsisimula ka na magbago. Nagsisimula na yung pagbabago, yung changes na mangyayari sa buhay mo. And, sinasabi ito na kasi kung wala kang pagbabago dito sa lupa, don't expect na mapupunta ka sa langit. Ito po yung sinasabi dito na kapag wala kang pagbabago dito, walang evidence na binago sa'yo si Jesus Christ, hindi ka mapupunta sa langit. Huwag ka na umasa na mapupunta ka sa langit. No? You will be crucified with Christ. Ang tunay na helyo, kapag tinanggap mo na dyan, lagi may marka si Jesus Christ sa pagkatao mo. No? Share the true gospel of Christ. Kaya lagi natin i-emphasize na si Kristo na yung nananahan sa ating buhay, si Kristo na yung nabubuhay sa atin, si Kristo na yung hari ng buhay natin. Wala nang iba pa. So, mayroong pagbabago, no, na mangyayari talaga kapag si Jesus Christ sinanahan sa buhay natin. So, sinasabi ito na huwag tayong maniwala sa easy believism na may paniniwala ka kay Jesu Cristo pero wala kang pagbabago sa buhay mo. Huwag daw po tayong ganun. Kailangan meron dying yourself and I live with God. So, mayroong pagbabago talaga na magaganap. Ayun lang po yung natutunan ko sa devotion na to, na mayroong pagbabago. Kasama ka ni Lord magbago, and hindi pa naman huli lahat. Dito sa lupa, ngayon, mag-start ka na, no? Process yung pagbabago. Then, ayun, live with God. And dapat talaga mayroong dying yourself, no? So, yung application natin is die in our sins, live a holy for God, and share the true gospel of Christ. So, sana ma-apply natin ito sa buhay and may share natin sa iba. And ayun lang po yung aking sa araw na to. At thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.